We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Sa datos ng CHD1, umabot na sa 45 ang naitalang biktima ng paputok sa buong rehiyon mula sa December 21 hanggang December 31, 2023. Kabilang sa mga biktima ng paputok ang 10 taong gulang na batang lalaki mula sa Barangay Leet, Santa Barbara, Pangasinan na naputukan ng kwitis. Sa datos ng CHD1, mas mataas ito ng 21.6% kumpara sa datos sa parehong panahon noong 2022. Mananatili sa Code White Alert ang mga ospital hanggang January 4. Nauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng isang pamilya matapos malunod ang 13 anyos na dalagita sa dagat na bahagi ng Barangay Nibalaw East, San Fabian, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Ira May Velasquez, residente ng Barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Makikita sa video ang rescue operation sa biktima ng ilang kawani ng MDRRMO. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Labis ang pagdadalamhati ng naiwang kaanak ng biktima. Mga kapuso, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng Northern Luzon at may nakataas pa rin na gale warning. Narito ang report. Mga kapuso, posibleng isa o kaya walang bagyo na mamumuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero. Ayon sa Pag-asa, kung sakaling mang magkaroon tayo ng bagyo ngayong buwan, ay may posibilidad itong maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga Region. May tsansa rin naman ng potensyal na bagyo na lumihis ng ating bansa. Sa ngayon, wala tayong namamataang bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Amihan ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon habang easterlies ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Dahil sa amihan, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Norte at Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. December 27, 2023 nang magbaba ng executive order ang Office of the Mayor ng San Juan, La Union. Ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang beach closure at pagsuspende sa lahat ng water activities sa baybaying sakop ng bayan. Ibig sabihin, bawal ang paliligo at paglangoy sa dagat dahil sa banta ng malalaking alon at upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Epekto raw ito ng northeast monsoon o hanging amihan, kaya delikado maging ang surfing activity sa lugar. Pero matapos ang 4 na araw ng suspension ng water activities at beach closure, kinumpirma ng PNP San Juan na muli itong binuksan sa publiko noong December 31 bago ang selebrasyon ng bagong taon. Humihingi sila ng pangunawa sa mga bisita at turista. Patay ang 36 anyos na si Rona Osalvo matapos pagbabarilin habang nagmemeryenda sa tapat ng isang tindahan sa Barangay 3, Vigan City. Ayon sa PNP, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng biktima at sospek bago ang pamamaril. Isang tama sa ulo at balikat ang tinamo ng biktima mula sa pinaniniwalaang caliber 45 na baril. Tumakas ang sospek matapos ang krimen. Wala pang malinaw na motibo sa insidente. Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na magbigay ng pahayag. Samantala, pag-aani ng mga magsasaka ng pakwan sa Hilagang Luzon, puspusan. Narito ang report. Ngiti ang isinalubong ng magsasakang si Nanay Romana dahil ilang linggo na silang nakapagbebenta ng aning pakwan sa magandang presyo. 25 pesos per kilo ang kanilang presyuhan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. 1 tonelada ang kanilang naaani kada araw mula nitong nakaraang linggo.
Maganda ang benta ngayon dahil kokonti ang nagtanim ng pakwan ngayon. Mananatili raw ang magandang presyuhan ng pakwan hanggang sa bagong taon. Sa Mangaldan, Pangasinan, simula pa nung nakaraang linggo ang pag-aani ng pakwan. Bagamat maraming supply ng pakwan, patuloy pa rin ang pagtaas sa presyo. Mataas din kasi ang demand dito, lalo pat ipinangahanda ito sa bagong taon. Sa ngayon, nasa 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo ng pakwan sa Pangasinan. Tumaas din ang presyo ng buko na pangunahing sangkap sa salad. Sa hile-hilerang bentahan ng buko sa bayan ng San Fabian, kapansin-pansin na halos kokonti ang mga ibinibentang buko. Ayon sa ilang negosyante, kokonti ang supply ng buko, kaya tumaas ang presyo nito. Mula sa dating 30 pesos, umakyat na ito sa 40 hanggang 45 pesos kada piraso. Jasmine Gabriel Galban, para sa Mornings with GMA Regional TV. Magkasintahan sa Pangasinan, ikinasal sa sementeryo? Tunghayan sa ulat ni Russell Simorio. Nabalot ng kababalaghan ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan na sina Engineer Ronald Berzosa at Marilinda Caranay sa Alaminos City, Pangasinan. Pero hindi dahil sa may mga nagparamdam na hindi matahimik na kaluluwa, kundi kababalaghan talaga ang tema ng kanilang kasal na ginanap pa mismo sa sementeryo. Ang mga abay tila nagdadalamhati sa mga suot nilang itim. Ang groom at bride nakaitim din. Dahil sa black wedding na tema, nag-back out daw ang ilang inaasahang bisita. Ayon sa groom, paboritong kulay niya ang itim. Gusto rin daw niyang gawing kakaiba at memorable ang pakikipag-isang dibdib niya. Kasi yun, yung pagmamahalan namin ay hanggang dumilim yung aming paningin at paligid. Elementary ng unang magkakilala ang dalawa, pero 2012 nang muli silang magkaroon ng komunikasyon na naging tulay sa kanilang pag-iibigan. Pinaghiwalay man sila ng tadhana ng mahabang panahon. Alam nilang iisang landas ang tinatahak ng kanilang puso. Mamahalin kita hanggang kamatayan at hanggang magdilim ang paligid at paligid ko. Susuklian ko yung pagmamahal na bibigay mo sa akin. Kung may umaalma man sa tema ng kanilang kasal, hindi raw ito ang basihan ng true love. Sa kanilang pag-iisang dibdib, babaunin nila ang pangako ng pagmamahal sa isa't isa. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga deboto nakiisa sa paglilipat ng imahen ng itim na Nazareno mula sa Bulac, Camarines Sur patungong Naga City, Camarines Sur. Narito ang report. Sa kapilya na ito ng pamilya Redondo sa Sitio Burabod, Barangay Palsong, Bulac, Camarines Sur, nanatili ang malaking imahen ng itim na Nazareno. Taong 1979 nang ipagawa ang imahen at sa loob ng halos 35 taon. Naging tradisyon na itong dalhin sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco, Naga City, Camarines Sur tuwing sasapit ang kapistahan nito. Kitang-kita po namin ang paglawak ng debosyon ng Nazareno po sa Bicol region na kasi mas marami na pong bumibisita or pumupunta mga deboto. Tulad ng inaasahan, maraming deboto ang naghintay at sumalubong dito. Pansamantala ring isinara ang bahagi ng kalsada sa Barangay Tabuco para bigyang daan ang mga tao na nagtungo sa simbahan. Kasabay ng pagdating ng imahen sa naturang simbahan ay ang pagsisimula na rin ng 9 na araw na novena para rito. Basta 9 years old lang ako, nasa kuwan ako ni Pangmasarin. Sa January 8, 2024 alas 6 ng hapon ay gaganapin ang traslasyon prosesyon ng imahen mula sa Holy Cross Parish patungo sa Plaza Quezon sa Naga City kung saan ito mananatili para sa banal na misa. Pagkatapos ng kapistahan nito sa Enero 9, muli itong ibabalik sa kapilya sa Bula. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga deboto dumagsa sa St. William Cathedral sa Lawag City para sa tradisyonal na pagdalo ng misa sa unang araw ng bagong taon. Nakatutok Gab De Luna. Piniling manampalataya ng ilang Ilocanong deboto sa St. William Cathedral sa Lawag City, Ilocos Norte sa pagpasok ng bagong taon. Sa pamamagitan ng pagdalo ng misa, ipinakita ng mga deboto ang kanilang patuloy na pananampalataya sa Diyos. Bagaman may iniindang sakit si Nanay Nelia, hindi ito naging hadlang sa kanyang pananampalataya.
Net lang. Kasi nga, alam mo. May ilang nagtirik ng kandila at may mga pamilyang maagang nagsimba upang makaiwas sa dagsa ng mga debotong pupunta. Karamihan din sa mga churchgoer, panalangin ang masagana at payapang bagong taon. Peace and continual protection of our Mother Mary. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang tsuper sa Dagupan City, problemado sa franchise consolidation. Alamin kung bakit sa live report ni Russell Simorio. Russell, good morning. Yes, Jay, good morning. Natapos na nga yung itinakdang deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa franchise consolidation ng mga traditional jeepney para na napapaloob pa rin sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Actually, ayon sa LTFRB, bumuo sila ng skeletal force noong December 31 para mag-accommodate na mga hahabol sa pagpapakonsolidate. Yun nga lang, marami pa rin doon sa mga tsuper natin, mga jeepney operators and drivers association, yung hindi nakahabol sa deadline ng consolidation. Ano nga ba yung gagawin ng LTFRB doon sa mga ruta na walang mga transport service entity na nakapag-consolidate? Unang-una, naglabas sila ng direktiba or memorandum kung saan papayagan pa rin na makabiyahe yung mga tsuper na hindi nakapag-consolidate mula kahapon, January 1 hanggang January 31, 2024. Pero sa mga pagitan ng mga araw na yan, patuloy na raw ang LTFRB na mag-i-issue ng show cause orders. At ano pa ba yung mga nilalaman ng direktiba? Una dito, magkakaroon ng selection process. Magsasagawa ng selection process ang LTFRB sa pagpili ng mga operator na magpapatakbo doon sa mga ruta na walang transport service entity. Isa pa, yung special permit. Maglalabas ang LTFRB ng special permit doon sa mga rutang walang nakakatakbo na service entity. Dito naman sa Pangasinan, nakausap natin kanina si Sir Bernard Tulyao, wala daw magiging problema sa sektor ng transportasyon dahil marami pa rin naman yung nakahabol sa deadline ng pagpapakonsolidate. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Kaugnay na balitang yan, isa sa mga malaking issue mga kapuso na kakaharapin natin ngayong taon, hindi lang mga tsuper, kung hindi maging ng publiko ay ang PUV Modernization Program. Ano ang magiging epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Para ipaliwanag yan, makakasama natin ang isang legal expert na si Attorney Marben Panlasigi. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Attorney. Good morning and Happy New Year sa Happy New Year. Happy New Year. Okay. Unang-una, in layman's term, in layman's explanation, ano itong kinatawag na PUV Modernization Program? Well, ang PUVMP or yung Modernization Program ng government, it aims to modernize yung mga jeepneys natin, especially yung jeepneys, and at the same time, mag-consolidate sila into cooperative or corporation. So, yun, kailangan cooperative sila or corporation sila, tapos magko-convert sila into a modernized jeepneys. Okay. Pag naging cooperative o corporation yung mga operator, yung mga jeepneys, iisa lang yung franchise nila? Yes, nasa ano na to, nasa co-op or corporation na to as an entity. Sila na yung franchise holder. Okay. Advantages ng PUV Modernization Program sa panig ng gobyerno, disadvantages na rin, and then of course sa panig ng mga driver, operator, and commuter. Of course, for the government, gusto niya talaga yung lesser carbon emission, and yun nga, sabi nga nila, lesser yung carbon na i-emit ng mga modernized jeepneys, and at the same time, for easier coordination kasi i-identify na lang nila kung yung mga cooperative, itatap na lang nila yung mga corporation. Unlike kasi dati, kung sino-sino yung mga franchise holder na kailangan pa nilang i-coordinate yung mga operators. Ngayon kasi easier na daw. Yun. Okay. Itap nyo na lang yung mga co-op and corporation for easier coordination. At the same time, may fleet management kasing tinatawag, no? Kaya makakatulong daw ito, no? Para doon sa collective management ng mga
transport sectors natin, sa mga transport cooperatives and transport corporations. Okay. For operators naman, sa mga operators, syempre, yun yung binibigyan nila ng halaga dito, yung fleet management, no. Okay. Pwede na silang they are working as a corporation cooperative. May management na, okay na yung salary ninyo. May SSS pag-ibig ng ibibigay sa mga drivers natin. From the government? No, yung co-op yung magbibigay nun. Right. Yung co-op or yung corporation, sila na yung magbibigay doon. Alright. So, yun yung advantage nun sa mga operators natin. Disadvantages? Sa disadvantage naman, well, gustong-gusto, kahit yung mga nag-o-oppose dito, yung mga nagre-resist dito, gustong-gusto nila yung concept ng modernization. Kahit naman sino, yayakapin ni-embrace yung concept ng modernization. Yung advantage lang nito kasi, mahal yung bayad, no? Mahal yung bayad ng mga jeepneys. Okay. Mahal yung bayad nila. And millions of pesos, ano? Yes, million talaga per unit, no? And upon consultation sa mga transport sectors natin, sabi nila, ngayon, nakakaya pa namin. Pero later on, pag yung 50,000 per unit na binabayaran namin, hindi na namin kaya. Per month? Per month. Maglalabi kami na itaas yung fare. Yun naman yun. Okay. And then, pag naglabi sila for higher fare, syempre, para makater nila yung payment. Doon na pumapasok yung disadvantages naman Yes. sa panig ng mga commuter. Yes, na parang, okay, later on, di nga kaya yung bayaran yung per unit per month. Tataas yung magi-increase ng fare, and at the same time yung maapektuhan yung commuting public natin na parang magi-increase pala ng fare. Yun yung so far ngayon hindi pa ramdam, pero sa future yun yung sinasabi nila na disadvantage yung ma-experience ng mga commuters natin. Sa inyong opinion bilang isang abogado, paano ang gagawin ng government para makapag-meet sila halfway? Yun naman tulad ng sinasabi ko, maganda ang modernization. Ini-embrace ito kahit yung mga nasa mga nasa transport sector natin. Okay. No? Ang call lang nila, sana taasan pa yung subsidy na ibinibigay ng government para maka-coop up sila dito sa modernization program. Hindi naman nila ino-oppose, nakikipagtulungan sila, pero yun nga lang kailangan nila ng higher subsidy, no, para makapag co-op or corporation and eventually makabili ng mga modernized jeepneys. Okay, dahil sa assessment na yan, sa tingin nyo nakakasabay ba yung transport sector natin dito sa programang ito ng gobyerno? Well, in a nationwide scope, no, parang 150 to 180,000 yung mga jeepneys natin. Ang lang ay around 90 as per LTFRB na din yun, 90,000. So, again, nationwide po yan, attorney. malaking impact pa din yun, at masasabi nating malaking bahagi ay hindi nakakasabay, no? Kasi nga dahil na din costly yung hindi nakakasabay. Dito sa Pangasinan, as per consultation din naman, 90% nakapag-consolidate na sila, but with reservation na hindi yata namin kaya kasi mahal. Pero we have to comply kasi ito yung program. Ito yung program ng government. We have to comply. Pero hindi namin alam kung sa future makakasabay kami ngayon dahil nakapag-loan naman kami, kahit papaano, nakapag-comply kami. Pero in the future, hindi namin alam kung makakasabay pa. Okay, lastly, ano yung hakbang na dapat gawin ng gobyerno, ng transport sector upang maging tagumpay itong PUV Modernization Program? Attorney. Well, sa lahat, no, para naman magkaroon tayo ng talaga, lahat naman we aim for a efficient transport system dito. Yes. Yung cooperation din, andyan naman yung cooperation ng mga transport sector natin, no. Ang kailangan lang din talaga, magpagbigay ng malaking subsidy. Andyan naman, willing naman talaga yung mga transport sector natin. At kapag nakapag-meet halfway, ma-embrace yung program, no? So, sana yung bawat sector lang natin dito, kasama na yung government, tuloy-tuloy yung pakikipag-usap sa isa't isa para makuha yung objective ng modernization program. Alright. Attorney Marben, thank you so much. Thank you so much. Thank you for the information and thank you for being here. Happy New Year. Okay, Happy New Year. Maraming salamat sa invitation. Mga kapuso, si Attorney Marben Panlasigi, isang legal expert. Sa iba pang balita, Sydney, Australia, sinalubong ang 2024 ng magarbong fireworks display. Tunghayan sa Globalita.
Silver and gold pyrotechnics ang naglingning sa kalangitan ng Sydney, Australia kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Sa 12 minutong fireworks spectacle, makikita ang 36,000 shooting effects at 13,000 aerial shells kasama ng Serpent, Saturn Ring at Horsetail. Ginanap ito sa pamosong Sydney Opera House na nagdiwang din ng ika-70 taong anibersaryo. Tumataginting na 8.5 tons ng fireworks ang ginamit sa show. Hindi rin nagpahuli ang tinaguriang tallest building in the world, ang Burj Khalifa sa Dubai. Ang nakakalulang 163 floors na building, pinailawan ng mahigit sa 15,000 pyrotechnic elements na pinatakbo ng state-of-the-art computer technology. Nasa sentro ang gusali na simbolo raw ng vibrant at strong economy ng Dubai ngayong 2024. Instant attraction naman sa lahat ang fireworks display. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sangre may pasabog na teaser video ngayong 2024. Sundan sa report. Sa pagsisimula ng bagong taon, may pasabog mula sa mga sangre. Inilabas ang teaser video ng iconic telefantasya ng GMA na Encantadia Chronicles Sangre sa pagpasok ng bagong taon. Pagbibidahan ng Encantadia Chronicles Sangre ni Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith De Silva, Angel Guardian, kasama si Glyza De Castro at Rian Ramos sa GMA ngayong 2024. Isang intergalactic Marian Rivera raw ang aabangan this 2024 sa kanyang pinakabagong TV series na may Guardian Alien. Misteryoso ang anyo ni Marian sa kanyang green eyes, kung saan ang kanyang alien character ay may pangalan na 11-1-28-522-912-5. Ang may Guardian Alien ay ang comeback project ni Marian Rivera sa GMA ngayong 2024. Patok na patok sa mga sinehan ang Firefly, ang pinarangalang Best Picture sa 2023 Metro Manila Film Festival. Ang Firefly ay sa ilalim ng produksyon ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Ito ay pinagbibidahan ni Alessandra De Rossi at kapuso child actor Ewan Michael, na kinilalang Best Child Performer sa MMFF. Mapapanood ang Firefly sa mas marami pang sinehan kabilang ang mga sinehan sa Calasiao, Urdaneta at Rosales sa Pangasinan, maging sa Ilocos at Santiago Isabela. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang atletang Dagupenyo nag-uwi ng medalya sa nakalipas na Batang Pinoy 2023. Tunghayan sa report. 131 atletang Dagupenyo ang sumabak sa iba't ibang palaro sa katatapos lang na Batang Pinoy 2023 na idinaos sa Pasig at Philippine National Games. Hindi nagpahuli ang mga atleta at ibinuhos nila ang lakas at kasanayan para makuha ang kampyonato. 4 na silver at 2 bronze medals ang naiuwi ng Dagupan City sa Batang Pinoy 2023, habang 3 silver at 1 bronze medal ang naiuwi sa Philippine National Games. Pero kahit pa paano, medyo kulang talaga sa oras ang training. Sobrang happy po ako na nagkaroon po tayo ng mga medalya kasi hindi ko talaga masyadong ini-expect. Dahil itong pinuntahan natin ay national event. Isa sa mga nakakuha ng medalya ang 17 anyos na si Billy Jake Quinto. Target niyang umukit ng pangalan sa larangan ng boxing, sunod sa yapak ng ama na dating amateur boxer. Yun ang goal lang namin eh. Kasi hindi basta-basta ka naman kunin ng Philippine team kung ang laro mo parang pa-easy-easy lang. Dapat talagang magaling ka at medalist ka talaga. Samantala, nanguna ang mga atleta ng Baguio City sa Batang Pinoy 2023. Pumalo sa 82 na gintong medalya ang naiuwi ng mga atleta at 111 naman na silver at bronze medals. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kalalakihan mula sa 15 barangay ng Minaling, Pampanga nag-transform bilang kababaihan para sa 91st Aguman Sandok Festival. Silipin sa report. Muling nagpasaya ang mga makikisig sa pagsalubong sa bagong taon para sa taunang selebrasyon ng Aguman Sandok Festival o Fellowship of the Ladle Festival sa Minaling, Pampanga. Ang mga kalalakihan mula sa 15 barangay nag-transform at lumabas sa mga kalsada bilang mga kababaihan. Mula kina Lolo,
tatay, tito, hanggang kina kuya at bunso, kanya-kanyang paandar sa kanilang costume. May mga nag-tube, gown, bra, at make-up para sa tradisyon ng lugar na nag-umpisa pa umano noong 1930s. Taon-taon, ito yung tradisyon namin dito sa Minali. Ayon sa kasaysayan, ang pagbibihis babae umano ang naisip na paraan ng mga lalaki para aliwin ang mga kababayan pagkatapos itong tamaan ng taggutom o tagtuyot noong mga panahong iyon. Walang KJ, walang pikunan. Ang lahat ng ito ay just for fun. Para gumanda yung ani, sumaya, para mapasaya daw nila yung mga babae. May nagpanggap na zombie girl sa daan. At sumayaw sa itaas ng hagdan. Ang sandok ay simbolo ng masaganang pagkain sa buong bayan. Bukod sa street dance, pagandahan din ng float ang mga participants kung saan nagpasiklaban para sa reyna ng sandok ang mga punong barangay. Layo ng festival na magbigay parangal sa mga kababaihang Kapampangan at magbigay ng pag-asa sa lahat para malampasan ang anumang pagsubok o hamon sa buhay. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. You are never too old to reinvent yourself by Steve Harvey Jr., an American television host, producer, actor, and comedian. Mga kapuso, bukas, tatalakayin natin ang importansya ng manifesting sa Mornings with GMA Regional TV. At mga kapuso, abangan mamayang hapon ang mga pinakamaiinit at mga pinakamalalaking balita at mga makabuluhang impormasyon sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, alas 5:10 ng hapon po yan. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.